Hey guys, good evening. Coach Ian here. Yes, I just want to welcome you sa Pinoy Google Ads Private Group Edition. Nagtatawanan sila sa chat box eh. Tinanong ko sila bago magsimula yung training, ilang beses kayo naliligo sa isang linggo? No? Oh, ako siguro 4 lang sa isang linggo. No kidding. 4 na beses lang. Pero pag may training, guaranteed na maliligo ako. Oo, pag may training, guaranteed yun, naliligo ako. Okay. Ayan, sige. Ayan. Maligo pa di ay, coach? Ayan, di ba? Pero, alam mo naman ang lalaki pag naliligo di ba, no? Ako sanay ako, in 5 minutes tapos na ako maligo. Lalo na kung mas ma-importante, 2 to 3 minutes lang, tapos na ako. Ganun ako kabilis maligo. Di ba? Yes. Okay, sige, sige. So, guys, welcome nga ulit sa session natin sa Pinoy Google Ads Private Group Session. And today is February 10. Shicks. Valentine's na, no? Oo, Valentine's na pala. Ako, umorder na ako para sa pang Valentine's. Dito lang kami sa bahay. Ganun lang. Dito lang, wala nang gala-gala. And by the way, to those who are going to stay until the end, syempre meron akong gift sa inyo. Ano yan, coach? Hindi, binabalot ko pa eh. Hindi, joke lang. Guys, di ba alam ko yung iba sa inyo abangers nito, how to build the search campaign. Ito, 3 hours and 27 minutes dun sa YouTube. So, ibibigay ko sa inyo yung link. If you notice, it's unlisted. Ibig sabihin, hindi nila makikita sa YouTube. Gets nyo? For those who are going to stay till the end, yun lang yung kasi dito ko lang sa chat box ilalagay yung recording. Okay? Oo, yung mga abangers dyan, di ba, yung sa paano mag-build ng campaign, yung search campaign. 3 hours yan, Ayan. And then, for those who don't know me, add nyo ako kasi I have 4.7 friends lang. Ganun yun, Actually, nililimit ko na, ina-accept ko na friends eh. Gusto ko yung remaining 200 plus o 300. Kailangan mga quality na ng mga yan, ng mga friends. Kasi dati when I started with Facebook, syempre yung nag-build nito, accept ng accept. Kahit di kilala, sige, accept. Ganun na case eh. And for those who don't know, at ngayon pala naka-attend ng training, I'm the founder of the Guild. Eto na group na may 122k members. Meron din etong Pinoy Google Ads Community. So para to doon sa mga agency na naghahanap ng Google Ads Manager, nagpo-post ng hiring dyan, o yung mga kumbaga yung mga client na gusto ng Google Ads Manager from Philippines. So andito yan. Makikita nyo dyan yung mga hiring. Tsaka syempre, 6,800 members. Sulaan nyo, ilan dyan? Ulitin ko. Hello. Uy, sorry. May hindi ko ba na-mute? Sorry. Okay, so what I'm saying is, etong sa Pinoy Google Ads Community, karamihan dyan mga Google Ads Manager na naghahanap din ng gig. Kaya tinuruan ko rin yan sila dun sa mga international groups. For example, na kumuha din ng clients doon. Okay? So yun siya. And then, ayan. Let's go with the next one. And, wala na yan. Bakit merong LinkedIn dyan? Okay. Alam ko na. Ito yung sa presentation ko eh. Hindi kasi kanina, before we started the training, I went to LinkedIn. Okay? Punta ako sa LinkedIn kanina. Pagkatapos, nakita ko, uy, may hiring. Sayang, sign-in bonus so $400. Pero nung January 31 lang, Feb 10 na ngayon eh. Sa LinkedIn to guys Google Ads Strategist na hiring. Ayan, may $400 na sign-on bonus. Pero kailangan umabot ka ng 90 days sa kanila. O di may $400 ka. Wala lang, pangkape mo din yan. Di ba? Eto, LinkedIn pa rin to Google Ads Specialist, Client Success Manager. Pwede na. 1,200 to 1,600 monthly plus incentives. Pwede na per month, then plus incentives. O, di ba? Iba pa yung commission. Di ba nakwento ko sa inyo dati, kung nakwento ko man, when I was working with Google,
Google, ano yun BPO. So, call center mga bossing. So, it's call center. Ganda rin. Hindi sa call center. Pero, I'm a onboarding specialist sa Google Ads. Basta nagsi 6 digit naman ako noon. That time. Kasi basic salary ko, mga almost 60,000. Plus commission, kaya nagsi 6 digit ako a month. Dati. Kaya ito, maganda yan kapag merong incentives. Ibig sabihin, mas magaling ka, merong baka times 2 pa. Kunwari, $1,600 ka per month. Pwedeng tapatan mo yung 1,600 mo din sa incentive pa lang. Or mas malaki pang incentive mga bossing. Okay? Kasi ako dati, mas malaki pa ang incentive ko or commission kaysa sa basic. Although almost 60,000 na yun pero mas malaki pa yung commission. Okay? Next, eto din. Ay, inulit ko pala. Sorry naman. Oo, yung sa LinkedIn yan. So indeed, kanina sumilip ako. Pwede na, no? Kung nagsisimula ka pa lang, sa totoo guys, ang filter ko kapag doon ako sa job street or mga Indeed, kung hahanap ako ng gig, hahanapin ko lagi 50,000 and above na monthly income. Pero etong filter na to na ginamit ko, yung kahit na pwede 30,000 a month, 40,000 a month kasi nagsisimula pa lang sa Google Ads. 'Di ba? Para sa inyo 'yon. Kaya ko to sinasabi sa inyo na Ito naman sa Indeed, pwede na 436 pesos per hour. Pwede na ba po ba 'yon? Round natin ng 450. Kunwari yung 436, i-round ko ng 450. So 900 siya sa 2 hours. 36 siya per day. Pwede na? Pwede na ba? Remote yan, remote. Ibig sabihin po ng remote guys, i-assign kayo sa remote area, doon banda sa may bukid, yung walang signal ng internet. Joke lang. Guys, wag sinabing remote. Work from home po yun. Mali na hindi. Guys, i-multiply nyo, 3,600 pesos times 22 working days. Pwede na rin yun, may 80,000 a month ka. Di ba? Ay, 40, hindi, sorry, compute nyo dyan. Mali ang math ko niyan, ha? Pero kung 3,600 a day, o di ba? I-compute niyo nga 3,600 times 22 working days. Magkano yan monthly mo? Di ba? Hiring. Kung magsisimula ka sa 40,000 per month, pwede na yan, hindi guys. Sa roofing world, So roofing industry lang to. Pwede na, hindi. Pwede na. Di ba? Oo naman. Ikaw nga ano ka na 10 years ka na sa company mo, pero nasa 30K ka pa rin. Di ba? 40K. Make sense? O yung mga ganun na case. For example, eto, senior PPC specialist naman to, e-commerce to. Hindi mag-handle ka ng mga Shopify, yung mga WooCommerce, BigCommerce, yung mga ganun na accounts. Ibig sabihin, mga PMax to. Performance Max or shopping campaign iraran na ads, mga ganyan na case. 600 per hour, pwede na, di ba? 600 pesos per hour. Remote naman O, di ba yung mga ganun na case. Ito, marketing operations manager. Actually, may nag-DM sa akin ng ganito rin na offer na mag-handle din talaga 140. Kaso ayoko nga nun yung 8 hours na kaya ko yung job, pero ayoko yung magre-report ng 8 hours. Oo. Hindi natanggap ng sistema ko yun na magre-report ako for someone. Gusto ko, part-time. Gusto ko, hawak ko oras ko. You can give me the 140,000 a month, pero ako bahala sa oras ko. Di ba yung ganun na case? Tapos, eto. Guys imagine mo, marunong ka na ngayon sa Meta Ads. Kunwari, marunong ka na ng Meta Ads. Partneran mo na lang ng Google. Okay ba yun sa inyo? Sino dito yung parang yung kumbaga marunong na sa Meta Ads? Sige nga, type nyo Meta. Kung marunong na kayo na Meta Ads, dagdagan mo lang ng Google Ads, tapos magna 95,000 a month ka. Pwede na yon mga boss? Pwede na? 70 to 90? Pwede na po ba yon sa inyo? Pwede na, di ba? O ito ring ad specialist sa Sphere Rocket. Kasi ito lahat ng finilter ko to, remote lang yung option na pinili ko sa Indeed. So ayan ad specialist din 40 to 90K. O di ba? Yung ganyan na case. O, sa job street naman, guys, kanina lang to O eto, filter ko nito 50,000 and above yung filter ko. Sabi ni Bringo Hunasan, ni Bringo, Google Ads Specialist,
80 to 120,000 naman, pwede na po. Guys, pwede na? Oo naman, pwede na. Pwede kayo, coach. Oo naman, di ba? O eto din, kaso, etong KMC, ano sila, on-site. 60 to 70,000. On-site, KMC Sites Manila. O yan lang. Eh, malay mo, taga-NCR ka. Di ba? Okay ba yun sa inyo? Taga-NCR ka. O di patusin mo na kung marunong ka na sa Google Ads. Eto, this is my former employer. Etong si ano si Microsourcing. 1 year din akong nag-work diyan. Cavite na ako na tas Eastwood. Papunta pa lang one way, 5 rides. Kaya ng powers na yan, guys. Sino yung ganun? Dati me. Before ako nag-Google Ads di ko na maalala yung year sa microsourcing. Pero doon ako sa Eastwood. 5 rides. Kahit umuulan ay sasabit ako sa jeep. Kasi ayaw kong malate, ayaw kong ma-absent. Gusto ko basta makatapak lang isa kong paa, sasabit ako sa jeep. That's me before. Before ako naging Google Ads, nag-work sa Google Ads na account. O eto naman, digital marketing specialist. 35 to 42 pwede na yan. Bakit? Gusto mong mag-gain ng experience, di ba? Ganun na case. O eto, paid specialist, Google Ads and Meta, work from home din. 65 to 70 per month. Pwede na? Pwede na po. Ito, digital marketing specialist, 20 hours per week. Ito nasa baba. Pwede na po. Okay na rin sa inyo yun. Sinong papatos kahit 20 hours a week? Part-time. Nasa bahay ka naman. Kung yung bayad sa'yo ng part-time mo, 30,000, papayag ka o 40,000. Part-time ka. Pwede. 20 hours lang eh. Di ba? Hindi ka na mamamasahe. Naalala ko tuloy dating nag-work ako. Mamamasahe ka na ng 200, 300, back and forth. Kakain ka pa. 'Di ba? Eh di, ang budget mo na niyan, 400, snack ka pa. Depende sa trip mo Sabihin natin 500 a day yung budget mo. Times 22 working days. Magkano na yon? 10K. Tama po ba? 10K yun. O 11K. What if nasa bahay ka na lang? Yung ginagastos mo sa pamasahe. Ako, ganun ako dati. Sabi ko, sayang naman tong pamasahe ko na to. Kung ito, 1 kilo na to, 3 kilo na to ng chicken. Ganun ako mag-compute dati. Ano ba yan? Yung gastos ko everyday, parang 3 kilo ng chicken na yun. Yung mga ganun na case. Ganun ako dati. Ganun ako mag-compute dati. Siyempre, kasi every single cent counts dati, di ba? Pero I got a question, mga bossing. What do you feel yung nakikita mo tong mga to? Ano yung naiisip mo yung nakikita mo tong mga to? What do you feel when you're seeing that? Inggit po. Inggit po. 'Di ba? Sabing ganun. Pero ito talaga yun 'di ba? 'Di ba last time nung meeting natin sabi may nag-chat ng China oil. 'Di ba yung ganun na case? Let me ask you this. Ayoko muna nang yung parang malaki ang income talaga. Kahit ba kumita ka lang muna kasi nagsisimula ka pa lang sa Google Ads. Let's say 30,000 a month lang muna pero nasa bahay ka. Pwede na hindi. Would that be okay with you? Hindi. 30K nasa bahay ka naman. 'Di ba? Or possible part-time ka pa noon, 'di ba? Oo, sana walang time tracker. Merong mga clients na walang time tracker, guys. Marami ring clients na walang time tracker. Pero kung company yan, when I say company now, yung mga merong maraming hundreds of employees, yung mga malaki ang company, magta-time in, time out ka. Pero syempre sa lunch break, dapat nagpa-punch ka ng break mo na 15 minutes or nagpa-punch ka ng lunch mo na yung mag-aano ka lang, 'di ba? Doon sa tawag dito. Anong tawag diyan yung sa pag magla-log in, log out ka na system, 'di ba? Yung ganun lang para malaman nila at least andyan siya, 'di ba? Yung previous job ko, 'di ba, yung sa BPO 'yon, wala naman kaming camera noon eh.
Pero siyempre, magpa-punch ka lang ano. Pag may meeting, di attend ka. Bahala ka sa oras mo. Pero pag may meeting, attend ka. Di ba nangyayari naman yung meeting, it's either before ng shift or after the shift. Yung mga ganun na case. Okay ba yun sa inyo? So that's it. Okay? Now, again, I just want to remind you, to those who stay in the end, you're gonna get the link nung yung sabi ko sa inyo, yung sa Google Ads na course. Etong ano, I mean, how to build a search campaign. Kasi 3.5 hours din yun eh, di ba? Now, before we continue, alam ko dati last time binanggit ko binanggit ko yung Upwork. Okay? Matanong ko kayo, kasi ako hindi na ako naglalagin ng Upwork eh. Kasi hindi rin naman ako naghahanap ng gigs sa Upwork. Lahat ba ng points mo ngayon sa Upwork kailangan bilhin? Wala bang binibigay sa inyo na monthly na free na points? Or what? Sino ngayon mga nag-Upwork dito? Wala nang free? May free 10 lang? 10 points per month lang bro? Talaga? Wala. Okay. So bibilhin na. Kaya nga, sabi ko, doon tayo sa practical. Kasi wala ka pang job eh, tapos bibili ka ng points. Kaya sinasuggest ko OLJ. Okay? Wala na akong na-receive. Wala na daw silang na-receive na points. So hindi ko alam yan ha. Meron na dagdag 10 nga lang every month. Possible din. Possible din yon. Isang apply mo lang. Kunwari may in-applyan ka, ilang points ang kailangan mo. Sige nga po, ilang points kapag Upwork? Minimum 8 coach, 11 kadalasan. Meron din 15, 8 to 16. Okay. Can you imagine that one? Isang job lang. 10 lang yung binibigay sa'yo. So mag-aantay ka pa ng 2 months para lang makakuha ka ng libreng points na yon. Pero kung keen ka talaga, let me ask you this. Pero kung bibili ka naman ng points, for example, quality naman yung makukuha yung gig, di ba? OLJ is online job PH. Onlinejob.ph ba yun? Yata. Di ba? So that's it. Guys, kapag may OLJ account kayo, I recommend now, okay, kahit after this training na, or kung naka-online ka ngayon sa PC or laptop mo, optimize mo na. When I say optimize, sa totoo, hindi mo pa nga talaga totoong i-optimize eh. Kasi may tinuro ako dyan sa mga students paano i-optimize. Pero, diba, instead na naka-indicate lang sa'yo doon na social media diba, social media manager ka, pwede mong ilagay / Google Ads Specialist, or Google Ads Expert, or Google Ads Manager, or Google Ads Media Buyer. Okay? Ilagay nyo doon. I-optimize nyo. Bakit? Meron kayong marireceive na invitation, job invitations. Parang ito, katulad nito, kaso July pa to eh. Kunwari, si Lucille, naka 20 job invitation siyang invite. Interview, para lang sa Google Ads Manager na position. O eto, nag-optimize lang siya in one day, may 5 kagad siyang invite. Okay? O nakwento ko na to last time ata. I don't know kung sa mga Google Ads students ko to nakwento. Nag-try din ako ng OLJ. Pero wala akong plano maghanap ng clients. Nag-try lang ako. Kasi gusto ko ma-feel yung kumbaga yung yung mga pinagdadaanan ng mga students, kumbaga. Ginawa ko, nag-optimize ako. 1 week na, 1 week na, wala akong job invitation. Pero sila, bakit pag-optimize nila, meron kagad silang job invitation? Bigla ako nag-isip, sabi ko, sige nga, 1 week na eh. Okay lang naman kasi hindi naman ako naghahanap ng clients. Pero gusto ko makatikim na merong job invitation. Naisip ko, siguro kaya walang gustong mag-hire sa akin kasi $20 per hour ang nakalagay na rate ko. Sobrang laki, ano? Example lang yan, $20 per hour. Sabi ko, sige nga, subukan ko nga to, ibaba ko nga ng $4 per hour. Yan lang yung muna yung ginawa ko. Sige nga, $4 per hour. O di ba? Sobrang sobrang masakit sa dibdib ko yon, promise. Yung $4 per hour. Oo, ganun na case. And yun na. Shicks, merong mga job invitations. Pero doon din naglabasan yung mga malalaking offer. May mga 100,000, 120,000. Yung mga ganun na case. Yun pala yung isa. Huwag
Wag ka munang entitled, parang gano'n na case. Hindi dapat $20. Hindi dapat gano'n. You can start with small. Okay lang ba 'yun sa inyo? Para ma-unlock niyo lang yung invitation. Goods ba kayo do'n? Pero makikita niyo rin naman yung invitation, eh. Kung ayaw mo nung price, 'di ba, yung ano nila, pero dun dumami yung invitations ko. Does it make sense? So wag muna tayong mag-ano hindi dapat ano ko $10 per hour yung mga gano'n na case. So yung binabaan ko, yun pala ang technique doon, 'di ba? Pero I got the other offers as well. Nakita ko na rin yung mga high-end na mga ano. Pero ang tindi nun, ano? Ang liit na nga lang yung $20 eh. Kasi sa Upwork, meron yung mga 30 or 40 siguro. 'Di ba? Yung mga gano'n na case. Pero yung nakita ko kasi doon sa Molongski, ano yan eh. Yung mga SMM yun na mga position. $40, $60 per hour. 'Di ba? Kasi it's how you project yourself as an expert eh. Pero 1 week, wala. Ay, yun talaga. Nag-adjust ako. Ako yung nag-adjust kay OLJ. Okay? So, sino dito yung may OLJ account? Can you do it? Na-optimize nyo na ba? Uy, okay tong kay Ken. May nag-invite daw sa kanya sa OLJ, $700. Yung last, 1,200. Di ba ang sarap nun? Alam ko kahit $700, may 35,000 ka or $1,200. O di meron kang, how much is that? Mga 70,000. Di ba? O 60,000 a month, pwede na din yun. Okay po ba yun sa inyo? Alright. Pero be careful be careful. Bakit? Kasi po, kapag OLJ talaga, maraming invitations. Okay ba yun sa inyo? Actually, meron nga ring scammer eh. Tama guys, hindi. Meron din ba kayong na-encounter na scammer sa OLJ? Meron ding scammer na, no? 'Di ba? Merong hindi ka nga in-interview, i-hire ka na kagad eh. 'Di ba? Careful kayo kapag ganon. Pangalawa, for example, hihingan ka na kagad ng mga ano mo, mga vital information nyo. Okay ba yon? Ibibigay mo ba kagad na yung mga ID number mo, birthday mo, ganyan? Malay mo, gagamitin nila yung information na yon. Or for example, kahit anong niche industry to OLJ sila, tas meron silang ipapa-download sa'yo na parang exe na file, yung mga ganun. Wag po kayong umuo nun kasi merong nangyari ng ganyan, isa sa mga Google Ads students, pero ibang niche or industry yun. Pero, na-hijack yung niya, laptop. Hindi wala kang choice. Anong gagawin mo pag ganun? Wala na, reformat na lang yung PC or laptop. Kasi meron silang mga ganong iba na gagawin na 'di ba? Nagigets niyo ba? Oo, so be careful. Okay? Tsaka pag na-hire na kayo, pag humingi sila ng details sa inyo, tsaka kailangan in-interview kayo. Yung ganun na case, ha? Oo. So, eto warning ko lang to you're gonna get job invitations. Okay ba yon? You're gonna get job invitations. Pero, I recommend, wag ka muna mag-apply. Kahit alam kong gigil na gigil ka, 1,200 yun. Bakit? Knowledgeable ka na o hindi? 'Di ba? Aral ka muna ng Google Ads. At least 60 to 70% ready ka o di dun ka na mag-apply. Okay po ba yun? Kasi kulang pa. I guarantee you, 99% sa inyo babagsak. Dahil lang may job invitation, tapos nag-apply ka. 'Di ba? Kasi hindi ka pa prepared. Aral ka muna ng konti. Kahit 60 to 70% lang. You don't have to be 100% expert Or oo. Kasi marami akong students kahit walang actual experience sa Google Ads, pero they got hired. Basta kung alam mo lang ipoposition yung sarili mo as an expert. Okay? Now, it's still it's still tingnan mo ang mali ang grammar ko. It's still the early part, 'di ba? 'Di ba early part of the year pa tayo ngayon? Kasi 'di ba nasa tayo? Feb na tayo, parang 'di ba? Alam niyo ba bukas March na. Sunod magiging April, ang bilis. Sino dito nanonotice ang bilis ng time ngayon? Ang bilis Sinong nabibilisan? 'Di ba? Pagkatapos, oops, 2026 na. Oops, 2027 na ang bilis. Promise. Kaya kailangan
'Di ba? Tapos lalo pa naman pag early part of the year, uy, nag-New Year's resolution yan. Basta promise ko, magle-learn ako ng new skill. Basta promise ko. Guys, ulitin ko hindi ka na pwede na isa lang ang skill mo. Kailangan hybrid ka na ngayon. Can you type it there? Hybrid. Sige nga, type mo po. Hybrid. Tapos lumipas na yung taon, walang kinita or walang client, di ba yung ganon? Sino dito yung mga nasa bahay lang talaga? Like, I don't know, houseband ka or wife? Gana houseband no? Houseband or wife. Nasa bahay lang talaga, di ba? Oh, hindi yung work from home kasi may gig ka nun, kumikita ka eh. Pero sino dito sayang lilipas? Sino dito papayag lilipas yung 2025 wala kang income, wala kang gig? 'Di ba? Papayag ka ba nun? Oo. Housewife and still applying. Okay yan kung housewife ka and you're still applying. All right? Next. Ito, natanong ko na to last time, nung January. Di ba yung nag-ano ko sa mga Google Ads? What's the most painful thing that can happen to a person? Sabi ng iba, syempre coach yung naghiwalay ng jowa. Di ba? Ano yung pinaka painful na mangyayari kapag that can happen to a person? Syempre coach yung yung loss of loved ones. O, di ba? Ay, oo, masakit din yun. Pero sa akin, hindi. Hindi, promise. Sa akin, if somebody, let's say, hindi. Ako, wala lang, natutuwa lang ako. Kasi alam ko naman saan pupunta yung person na yun after death Di ba yung gano'n na case? Walang income, masakit, di ba? Pero, sige nga, tingnan nyo yung sagot ni Coach Ian. Kasi sa akin lang to what's the most painful thing that can happen to a person? Sige nga, anong pinakamasakit? Ano yung pinakamasakit? It's the feeling of, nababasa nyo ba yan? The feeling of being left behind. Di ba? May kasabayan ka last year, sabay kayong natuto, pero siya, ang layo na niya, nagsi-6-digit amount na siya. Or may kotse na siya. Or nagkabahay na siya. Nagigets nyo ba? Do you agree? That's the most painful thing. Kaya nga minsan, di ba, yung sa, tawag dito sa, kapag reunion, hindi ka na-attend. Bakit? Kasi makikita ko yung mga kasamaan ko, successful na sila. Pag tinanong ako, wala pa akong narating. Correct. Yung iba naman, they just want to, they just want to feel good about themselves. They pretend na they're good, okay sila. May car sila pero may utang rin. Correct yun. Mas maganda pang bumili ka ng second hand. Di ba? Pero kung afford mo naman, okay lang yan. Pero ito kasi, ako di naman ako nagpo-post ng mga bahay or ng mga kotse, ganun na case. Kasi sa akin, ang labanan sa akin, I don't care. I don't need to prove to anyone. Kasi ang labanan sa totoo is your bank account. Ilan ang laman ng bank account mo? Sa akin, ganun lang. I don't care. Hindi ko kailangan mag-post, we went to ganto, nagganto kami, bumili ako. Hindi, I don't have to. 'Di ba? Sino dito, it's been many years na, pero you're still on this pain, sabi mong ganun, 6 ang laya na nila. Totoo. Lalo na pag nakikita mo yung mga post nila nasa ibang bansa sila, nagtra-travel sila. Sino yung gusto yung ganun? Pupunta ka sa ibang bansa, pero hindi ka mag-work. Kasi pupunta ka lang sa Disneyland, sa Hong Kong lang muna, kunwari, for a start. Di ba? Yung mga ganun lang muna. Or yung afford mo mag-luxury cruise, sasakay kayo doon sa malalaking barko, nag-10th floor, yung mga ganun na case. Di ba? Or you can treat your family to a fine dining. Hindi mo tinitingnan yung presyo. Kasi ang Pinoy in general, ang unang tinitingnan, price tag. Tama hindi? Kung afford ko ba to o hindi. Di ba? Nasa Jollibee ka, tagal mong ganyan, no? Nakatingala. Nag-iisip ka kasi kung kasya ba sa budget o hindi. Kino-compute mo. Hindi yung dudukot ka na lang. You don't care kung 1,000, 2,000 babayaran. Di ba? Ganon po siya. Ako nga, ako nakakabili ako ng mga
would you believe me, yung mga si Coach Ian, kahit dito lang sa village namin or something, merong mga nagpo-post na something na, kunwari, eto to kasi yung sa kid ko, nasira yung phone niya. Pwede akong bumili ng bago, di ba? Biglang may nag-post ng cellphone. Alam ko, tag 15,000 yung phone. Binenta lang ng 3,500. Just last week, binenta lang ng 3,500. Alam kong tag 15,000 yung phone. Tapos bago pa, yung phone, ganun na part. Nasa mind ko, eto hula ko may emergency nangyari. Kailangan nila ng pera, kaya nila binenta. Nung tinanong ko na, dineliver kasi ng husband sa akin eh. Oo, dineliver sa akin yung phone. Sabi ko, bro, what happened? Ba't yung bebenta? Bago pa tong phone nyo. Parang 2 months pa lang. Emergency. Na-hospital yung anak. 3,500 yung na lang yung benta. Pero dinagdagan ko na lang din yung bayad. Pero ganun. 'Di ba? Wala eh. Kasi maganda talaga meron kang reserba na pera. Yung kaya mong yung kahit 1 year kang walang work, alam mong mabubuhay ka o 2 years or 3 years. Kaya mo talaga. And you can still buy the things you want to buy. Ang sarap nun, di ba? O, gusto ko ma-feel nyo rin yun na part. So yan, the feeling of being left behind. Now, let's go back to Google Ads kasi I wanna focus something. Alam ko maraming nag-aabang dito sa inyo eh. Meron kasi akong pinost, di ba, na something this Feb 28, yung ganun na part. Pero mabilisan lang to kasi I'm not gonna discuss something na na malalim muna tonight. Oo. Pero gusto mong kumita ng dollars, gusto mong kumita ng pounds, o 'di ba? Pounds or Singaporean dollar. Kahit ano pa 'yan. O wag naman yung Indian rupee. Kikita ng Indian rupee or mga anliit no, yung ganun na case or yuan, yung sa Chinese, 'di ba? Syempre dollars ang gusto mo. Pero anong kailangan mo para makuha mo yung gig na 'yon or job? Okay? Syempre, dapat meron kang experience, preparedness mo sa interview, tsaka meron kang skills. Do you agree? Hindi naman pwedeng ano lang, tawag dito, hindi naman pwedeng yan lang. Wala lang, resume lang. Or yung kailangan meron kanyang tatlong yan. Kasi yan yung hinahanap nila if they're going to hire you. Like, now, let's go with the next one. Ito na part. Siyempre, kailangan mo ng experience. Sino dito sa inyo meron ng Google Ads certificate? Alam ko yung mga Google Ads students ko meron. Pero yung dito sa inyo, wala. Di ba alam yung makukuha nyo ng libre yung mga Google Ads certificate? Di ba may teknik akong tinuro niyan paano mo makuha yan? Hindi ka na mag-aaral ng 5 hours just to learn search campaign. Hindi ka na mag-aaral ng 4 hours just to learn video campaign. Makukuha mo kagad yung certificate. Tinuro ko yun na technique. Panoorin nyo sa YouTube paano nyo yung makukuha ng itong certificate na to. Meron tong meron tong ID number or certificate number. Legit to na certificate kay Google. Hindi galing kay Coach Ian yan. Pero, dun sa mga students ko naman na pas confident sila kapag binanggit nila may certificate sila, tapos meron pa sila nito kay Coach Ian na certificate. So, mas pogi points yun. Mas malaking chance na ma-hire sila. Kasi nasa mind ng mga client, uy, okay tong taong to may certificate na siya, nag-upskill pa siya, natuto siya ng Google Ads. Talagang seryoso siya sa career na Google Ads. Ganun na case. Yes, ilalagay mo siya sa portfolio mo, yung certificate. Hindi sa resume, pero dun sa mo portfolio. Pwede mo lang ilagay na meron kang yung certified Google Ads certificates dun sa mo, sa resume naman. Sabihin mo lang, banggitin mo lang. 'Di ba? Tapos, syempre yung preparedness na yan, kunwari gagamit ka ng AI, gamitin mong kakampi yung AI. Ha? Tapos, eto, pinaghandaan mo to lahat. Loom, resume, portfolio, cover letter, yan part. Okay? Then for the skills, syempre, ang importante sa mga gusto mag-hire sa'yo, marunong ka ba mag-build ng campaign? Marunong ka bang mag-optimize? Ibig sabihin, paano yan? Meron ng data, anong gagawin mo? Di ba? Conversion tracking, marunong ka.
Google Analytics, tsaka Google Tag Manager. That's it. Kasi yan yung 5 na titingnan nila sa'yo. Pag nakita nila yan sa resume mo or nabanggit mo yan sa interview or during sa ano, laki ng chance mo. Kumbaga, parang malaki na yung chance mong pumasa sa initial interview. Iitawid mo na lang yung final interview. Mga ganun na case. Now, pero I want to focus right now in getting hired in Google Ads. Sino yung gusto nun? Gusto mo, nakafocus ka. Sige nga, sinong gusto nun? Nakafocus ka, na-hire ka nila as Google Ads Manager. Okay? So in short, magfo-focus tayo sa preparedness nyo. For example, ito, di ba? Yung Loom video, resume, portfolio, cover letter. So, ito guys, let me ask you this now. What's the goal when you submit your application? Ano ang goal pag nag-submit ka ng application? To get hired kagad? Ano ba? Ma-hire? Yes. Yung sagot ni Allen, yes. Yung mga tinype na makuha ang post, o di ba, or get experience, interview, meron ding, okay guys, ang goal mo, kaya ka nag-submit ng application, number 1, KSP ka lang muna. Okay? KSP ka lang muna. Kulang sa paligo. Ay, sorry, sa pansin. Di ba? O kasi free, tinanong ko kasi kanina kung ilang beses naliligo sa isa. Okay, kulang sa pansin. Ang goal mo lang, kahit 100 kayong applicants, ikaw yung pipiliin para sa interview. Tama hindi, guys? Ang una mong goal is KSP ka lang muna to get the initial interview. Tama ba? Hindi mo na ma-hire. Yun lang muna ang goal. Wala kang ibang iisipin na dapat ma-hire. Hindi. Kailangan mo makuha mo yung attention nila. Bakit? So tingin mo ba merong position, 5 lang kayong mag-a-apply? Hindi Merong position, 100 applicants kayo. Ano ang chance na pipiliin ka? Tama ba? Do you agree? Ang goal mo, kunwari, kung nasa isip nila 100 applicants, okay, sa 100 na to, nakakapagod naman tong 100 lahat interviewin. Pipili lang kami ng 10 or 20 na interviewin. Out doon sa 20, pipili kami ng i-endorse namin for final interview na 5. Out sa 5, 3 ang kukunin kunwari o 5 o 10. Depende. Tama hindi? Yun lang po muna yung goal. To get the initial interview. Okay? Lahat ng ituturo kasi ni Coach Ian sa inyo, it's more on getting that initial interview or final interview muna. Okay ba yun sa inyo? It's to get that initial interview. Now, kunwari, balik ulit tayo sa Loom. Guys, yung mga Google Ads students ngayon nandito, mabuboard kayo sa akin. Kasi alam niyo na itong tuturo ko. Pero, para kasi to doon sa mga hindi pa na-hire, gustong magkaroon ng gig, gustong mag-go through doon sa interview. Guys, ulitin ko yung sa Loom. Ito, script to na binigay ko para sa mga yung sa mga DM setters or yung mga ibang tawag dito. Ibang mga freelancers. Kunwari lang, ulitin ko virtual assistant ka. Nag-aral ka ng, I don't know, nagbayad ka ng 1,000 or 2,000 na course sa virtual assistant, nag-aral ka para matuto ka anong gagawin ng mga sa virtual assistant. So anong gagawin mo para ma-hire ka? Kunwari, cover letter or video, Loom intro video. Sabihin mo kung ano yung kaya mong gawin. I-demonstrate mo. When I say demonstrate, ikwento mo. Storytelling tayo dito. Marunong ka magkwento. Ano yung kaya mong gawin? Hi there, I'm Patty. I'm the virtual assistant you're looking for. Or ibahin nyo lang. Pero sabihin mo, I've invested in a virtual assistant program to learn effective ways of managing clients to do list from anywhere. I was trained by, kunwari lang tong school na to hindi ko alam kung merong gantong. I was trained by VA Rockstar Academy here in the Philippines. Or I was trained by one of the best VA program here in the Philippines. Sabihin mo. And I learned how to schedule appointments, meetings, answer emails and calls, organize calendar and files,
and book travel. Yun sasabihin mo. I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Let me help you grow your team. Count me and I can start right away. Ang purpose lang nun, uy, okay to siya. Marunong siya nito, marunong siya nito, marunong siya nito, marunong siya nito. Sige nga, interviewin ko to. Bigyan ko to ng chance. Okay ba yun sa inyo? Kahit wala kang experience, pero ganyan yung pagkakasabi mo, sa tingin nyo, may chance or wala? Bibigyan nyo ng chance, hindi. Uy, train siya, equip siya. 'Di ba? Bibigyan ka ng chance. Yun lang ang labanan natin dito. Ang gusto kong ituro sa inyo, gusto kong sabihin sa iyo, meron kang chance. Bibigyan ka nila ng chance. Lalo na kung sa simula. Kasi eto totoo to sa mga Google Ads students ko. 'Di ba yung nakwento ko last time? Si Manny, 1 week, na-hire siya, pero hindi siya magaling mag-English. Kasi pwede mong iset ang expectations ng interviewer. 'Di ba? Kapag video editor ang kailangan nila, kailangan ba magaling ka mag-English? Yes or no? Basta marunong ka ng video editing. Ganun na case. Kunwari, graphic designer ka, kailangan ba magaling ka talaga sa English? Sobrang galing mo? Na dapat parang C1 level o ano ba yung mga ganyang level sa Anong level ng English mo? Hindi. Output lang ang hahanapin sa'yo. Ganon lang din po sa Google Ads Manager. Unless, ang in-applyan mo, Google Ads Manager sa BPO, katulad ni Coach Ian dati. Kasi kami, 8 hours in one day, 4 hours nun, makikipag-usap kami sa customer, tatawagan namin, paramihang customer makakausap. Kaya nagbubook kami ng appointments. Kasi mag-optimize kami ng mga clients. Then 4 hours na nag-email, nagbi-build ng campaign, nag-optimize, ganon. Admin task. Okay? Pero may mga Google Ads Manager back-end lang. Tagagawa ka lang ng campaign, taga-optimize ka lang. Si agency, ang ginawa ni agency, tanggap lang sila ng tanggap ng clients. Tapos yung natanggap nilang clients, i-endorse sa'yo. Oh, etong company na to, gawan mo to, buildan mo to ng video campaign. Ito yung target location nila, ito daily budget nila. Ito yung creatives nila or assets. Assets kasi ang tawag niyan sa Google eh. 'Di ba creative sa FB, assets ang tawag sa Google. Ganun po. Back-end ka. So ano sasabihin mo sa harap ng interviewer? It worked for him. Meron nga siya, na-hire siya, and then meron pa siyang ibang offers. Nagdadalawang isip lang siya kasi hindi kaya ng powers niya yung oras. 'Di ba? Kasi hindi ka naman robot, hindi ka naman 24/7 na 'di ba? Tama ba 'yon? The max that you can do is pwedeng may dalawa kang clients. Yung isa pang gabi, yung isa pang umaga. So 8 hours yung isa, 8 hours yung isa, 16. So may 8 hours kang natitira para matulog at kumain. Pero pag ako niyan, tatagos na ako sa pader pag ganyan. 'Di ba? Kasi 2 gig. Hindi siya magaling mag-English. Siya aminado. Pero anong ginawa niya? Which is tinuro ko. Iset mo yung expectation ng interviewer para hindi sila ma-disappoint sa'yo na hindi ka magaling mag-English. Hey, kunwari lang to. Hey, Jeline, I'm Ian. O, di ba? I just want to set your expectation. I'm not that good in English, but you can count on me when it comes to Google Ads. I can bring you more revenue to your company. Ganun lang. Kahit ganung pacing lang. Gets nyo? Okay po ba yun sa inyo? Pag naset mo yung expectation, kahit hindi ka magaling mag-English, kahit Carabao English ka lang, kahit nag-i-stutter ka, kahit may filler siyang sinasabi mo, they don't mind it. Kasi alam na nila, ang habol ko naman dito yung skills niya sa Google Ads. Can he do it? Pero may requirement din yan. Siyempre, marunong ka rin mag-English konti. Yung understandable, ibig sabihin, kapag sinabi nyo, kahit na medyo nagpo-pause ka, nag-i-stutter ka, sabi mo, what I can do is, parang gano'n na case, for example lang, gano'n ka magsalita, okay lang sa kanila. Okay ba yon? Kaya mo lang maipaintindi sa kanila yung ideas mo or yung inputs mo. Goods ba yon?
May chance ka na nun. Maniwala ka. Kahit di ka ganun kagaling mag-English. Pero wala kang choice kasi interview, mag-English ka talaga. Hindi pwedeng hindi eh. Unless local clients ang gusto mo. Okay ba yun sa inyo? I'm just giving you that idea ha, na eto, may chance ka. Tapos, etong script na to, yung Loom script na to, kasi meron akong script mismo para sa mga Google Ads students talaga eh. Meron akong script talaga doon intended for the Google Ads students. 'Di ba? Pwede mo na tong gamitin cover letter. Pwede mo tong record as MP3 sa Vocaroo. 'Di ba alam niyo yung Vocaroo? Alam niyo ba 'yan? Hindi. Narinig niyo na 'yan? Yung Vocaroo. Tingnan ko nga. Sandali yung website niya. Okay. Online voice recorder yan. Ha? Libre yan. Walang bayad. O eto sa chat box. Bigay ko sa inyo. Voice recording siya. Ayan to. Oh. Yung sa Vocaroo. Libre yan ha. Walang bayad. Goods tayo dyan. So, pwede mo tong gamitin as a cover letter. Gagamitin mo siyang script. Kung kaya mong i-memorize, tas para sa Loom, i-record mo kayong intro video mo. Tapos, cover letter mo. Cover letter, MP3, isubmit mo as MP3. So, malaki yung chance mo ma-hire. Okay ba yon? Sino dito yung ano, kumbaga, sino dito yung buntot nila tumitiklop kapag ano na, merong mga, di ba, may mga requirement kasi, yung iba. Gusto nila, mag-submit ka muna ng ano, ng recording. Kahit hindi naman related dun sa trabaho na ina-applyan mo, kailangan nila yung may video ka. Kasi totoo to, di ba, nakwento ko dati, 100 silang applicants, apat lang nag-submit nitong ano, you call this, Loom video, introduction video. Sa tingin mo, dun sa 100 plus na nag-submit, yung apat lang po ang interview. Lumaki yung chance na ikaw yung i-hire. Apat na lang kayong maglalaban-laban instead na 100 plus. Kahit mas magaling yung iba. Kasi gusto nilang malaman sino yung seryoso, sino yung nag-effort. Kahit sa totoo, hindi talaga hindi needed yun sa skill. Pero, yun yung process ng company nila eh. Sundin natin. Kasi ikaw ang may need ng job. Gets nyo ba? Sa tingin nyo, makakatulong yun? Yun yun na yung sa Vocaro. Tapos yung Loom, libre naman yan. Wala namang bayad yan. Next. Eto guys. Di ba? Ano yung, sabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa natin ngayon, for example, is to increase your chance, ulitin ko to increase your chance to get that interview. Tama hindi? Kaya ibig sabihin, kumuha ka ng Google Ads certificate mo. Libre naman yan, walang bayad yan. Get it. Kunin mo yan. Kunin nyo, kumuha ng certificate kasi you're gonna use that one to your portfolio. Tama po ba? You're gonna use that one for your portfolio. Importante po yan. Okay? Now, for example, ito sa Wednesday ko pa to ibibigay sa Google Ads students eh. Meron akong getting hired na kasi mas i-update ko to. Getting hired na checklist. May certificate ka na ba? May Google Ads account ka na. When I say Google Ads account, nakapag-create ka na ng Google Ads mo na dashboard. 'Di ba? Coach Ian Bailio certificate para mas pogi points. 1-minute Loom video. Ngayon, kung wala kang Loom, nag-record ka lang sa cellphone mo or ibang software ang gamit mo, i-upload mo sa YouTube na channel mo. Gawa ka ng channel mo. Pero unlisted lang. Para pag humingi sila ng video introduction, or pwede mong ilagay sa Dropbox, 'di ba? Yung mga ibang storage software, yung mga cloud software. Yun yung ibigay niyo na link. Tama hindi? I-ready mo na. Sa OLJ for example, ayan yung mag-optimize ka. Sa LinkedIn, alam niyo na yung sa LinkedIn, 'di ba? Yung ilalagay mo open to work. Tama po, yung logo na open to work. Pupunta ka sa profile mo. Pagpunta mo sa profile mo sa LinkedIn, pindutin mo yung open to. Kasi may option yan open for hiring, yung gusto mo mag-hire kung in company ka, or open to, so open ka na sa job, open to work. Para isang tingin lang nila sa profile mo, okay to, naghahanap ng work to. Yung mga ganon. Tapos tuturo ko rin sa job street, for example, yung sa Indeed. Pero guys,
Ang mga pinakamalalaking offer na nakukuha ng mga Google Ads students doon sa Upwork, sa LinkedIn, sa Indeed, yan yung sila yung mga malalaki. Meron ding mga manakanakang mga malalaking offer sa OLJ. Meron din po. Okay? Kasi doon din naman ako nakita ng mga magagandang offer eh. Oo. Okay ba yan sa inyo? Pero i-optimize mo. Sa resume mo, di ba? Sa resume mo, i-indicate mo yung skills mo. Detalye yan. Ulitin ko ha, kaya lang natin to ginagawa, it's to get that first interview, initial interview. Kasi dalawang klase ng interview, alam nyo ba yon? Sige nga, merong interview, meron pong interview na diretso na kagad. Hindi mo alam, si client na kagad nag-interview sa'yo. Hindi na dumaan ng HR or talent acquisition team. Hire ka na kagad. Meron din dalawang process. Yan yung mga malalaking companies na or agencies. Meron muna silang talent acquisition team. Minsan ang tawag nyo dyan HR, di ba? Pero mga talent acquisition team yan sila. Tapos interviewin ka. Sasalain ka muna nila. Pag feeling nila goods ka talaga, fit ka sa job, i-endorse ka nila for final interview. Sino dito na-intimidate nga? Kasi nakalagay doon 2 years experience, 3 years experience. Guys, I have a lot of students. Bago na talaga, virgin na virgin sa Google Ads. Ba't na-hire sila? Pero ang nakalagay doon, 2 years na experience ang kailangan. Kasi po, na-demonstrate nila, na-communicate nila sa client na equip sila nun. Nagigets niya mga bossing? 'Di ba? 'Di ba merong yung iba, sige na, apply lang ako. Pag na-hire ako, doon ko na talaga siseryosohin yung ano. Kasi na-hire ka na eh, napasubo ka na eh. 'Di ba? Kasi kung hindi ka rin naman marunong, eh baka 1 month ka lang or 2 weeks ka lang, tatanggalin ka na nila kasi hindi ka marunong. Does it make sense? So, ganun po siya. Okay ba yun sa inyo? Kasi gusto ko kayong tulungan dito na part. Sino dito yung gusto? Yung muna. Sige coach, tsaka na yung mga nitty-gritty details or learnings ng Google Ads. Ang goal ko lang muna, ma-hire lang muna po talaga ako. Di ba? Yun muna. Ang goal mo, ma-hire ka muna. Pero may knowledge ka rin sa Google Ads ha. Hindi pwedeng 100% wala kang alam sa Google Ads. Okay? So, ganun po siya. Now, di ba nakita niyo yung post ko? Di ba nakita niyo yung post ko yung sa 500 na yan? Sige nga, di ba nag-post ako niyan yung 500? It's gonna be this Feb 28. Ila-launch ko to. Can you type it there? Ano ibig sabihin ng 500? Di ba iba nilagay niyo doon? Sige nga, i-type niyo nga dyan. Ano ibig sabihin yan? Bakit? This Feb 28, fees. Hindi ba 500 people? Discount. Baka commission. O, di ba? 500 USD. Ay power, 500 USD. 'Di ba? 500 people para sa new class. Okay. Guys, tingnan niyo 'to ha. For those who are my Google Ads students right now, alam nila yan, the premium class ko is 5,000 pesos. Yung Google Ads premium class. Tapos, magda-down lang sila ng 1,000, pwede na sila matuto ng Google. Then monthly nila 1,000 na installment. Gets nyo? That's my premium class. Ngayon, premium class yan ha. Anong makukuha niyan, coach? Ay, eto, madami din. Sandali, bakit may picture nun? Sabi ganun. Bakit may picture nun? Hindi ko alam yan apart. Pero once you're enrolled sa Google Ads class, you get access dun sa batch 7 na recording. Kasi last December 15, ang batch 8 ko kasi ngayon is March 16. Batch 8 yun March 16. May access na sila nung batch 7 ko na recording. Hanggang part 5 yun. Part 5 na session yan kasi from 8 a.m. to 7 p.m. Ulitin ko from 8 a.m. to 7 p.m. nagturo ako ng Google Ads. Then may access sila sa AMA session recordings ko. When I say AMA na recordings, siguro mga 40 to 50 hours na training na yan. Recording nga lang.
Kasi po, minimit ko sila every Wednesday and Saturdays, 8 p.m. Tapos natatapos na kami ng 11 o'clock, 12 o'clock, mga ganon, or past 12. Nagte-training ako, then ask me anything session. So kung may tanong sila about Google Ads, pwede sila magtanong. Kunwari, coach, may client ako, coach. Ito yung campaign niya ngayon. Tapos, sa harap ng maraming tao, mag-optimize kami. O, ganito gagawin mo. Ganito gagawin mo. Yung paano mag-analyze, yung mga ganon. Does it make sense? So, yan po yun. Kahit na nag-down sila ng 1,000, start na sila ng Google Ads training. Kasi pwede na nilang balikan yung batch 7 na recording eh. Pero yung malalaman nila sa Google Ads, eto, Google Ads Basics, Advanced, paano mag-build ng campaign, paano mag-optimize, bidding strategies, conversion tracking, yan, ang dami yan. Kasi ano yung strategies to get hired for a job or work with an agency. Meron pa akong paano kumuha ng clients gamit yung email lang, cold email lang. Kasi may mga students akong na-hire ng clients ng ganyan. Kahit pa email-email lang. Tapos, you have a support group, accountability buddies. Tapos meron akong binibigay na premium courses. Google Ads, tsaka nga hindi related sa Google Ads. Tapos, pwede silang umattend kasi batch 8. Kasi ngayon, this year, 4 na beses lang ako magtuturo. May 4 na class lang ako. Can attend featured trainings. Kunwari, galing na sila ng batch 8. Coach, pwede ba ako umattend ng batch 9? Pwede. Pwede ba umattend ng batch 10? Pwede. Pwede po sila. Tapos, daily, may posting kami doon sa group namin, yung mga hiring sa OLJ, sa Indeed, sa Upwork, para nakikita niyo na, alam mo na yung mga saang companies ka pwedeng mag-apply. Gets niyo po mga boss? Gets niyo ba? Pero, naiintindihan ko rin, I wanna be honest with you, ang dami ring nagdi-DM sa akin, Coach, pwede bang, may mga ganun na scenario, di ba? Kasi hindi nila afford si Google Ads. Di ba? There are people who can afford 20,000 pesos na courses, 15,000. Kasi po, sa iba, pag chinek nyo, ang Google Ads talaga, premium class, like 15,000. I'm not kidding about this if you do your research. Yung ganun na case. Yung mga talagang advanced na, ganyan na part. Pero, this Feb 28, I'm going to launch Google Ads Lite. Feb 28 po to Ibig sabihin po, Google Ads Lite is only 499. Pag niram ko, 500 yan. Okay ba yan sa inyo? It's 499. Pero, I want to set your expectation kasi I want to be fair to my premium class students din. Makinig kayo if you're watching this, and you're a Google Ads student na, ibig sabihin, kasama ko nung di ba yung sa mga batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You don't need to enroll for this. Kasama ka na nito. Gets nyo ba? If you are a Google Ads student of mine already. Yung existing Google Ads students na, okay na yan. Goods na po kayo doon. Next. Pero eto naman dun sa anong coverage coach nitong 499. Ano pong matututunan ko nito? Guys, I'm gonna be focusing for you. I'm gonna be focusing on getting hired para ma-hire kayo sa Google Ads Manager in the next 30 days. Sino yung gusto ng ganun? Yung talagang totoong mindset from resume, cover letter, one-on-one interview practice, ganyan na part. Talagang focus talaga para ma-hire ka talaga. Yung para bang eto na to, by hook or by crook, ibibigay ko yung best ko para ma-hire ako. Okay? Pero hindi lang yan. Bakit po? Meron po kayong AMA sessions na live training po yan kay Coach Ian. May 4 na sessions kayo na AMA sessions kasi kailangan marunong ka rin sa totoo mag-build ng Google Ads campaign. Di ba? Yung mga ganun na part. Medyo naiintindihan mo rin yung mga terminologies, marunong ka mag-optimize. Nagigets nyo? Tsaka ibang skills, pero malalaman nyo yan sa 4 na AMA sessions ng po yan. Kasi di ba meron namang 40 to 50 hours na recording yung sa premium students ko. Tsaka minimit ko sila twice a week. Ibig sabihin, twice a week nga. So in 1 month, 8 times ko silang namimit. 8 times 12 months, ganun kadaming beses ko silang namimit. If you're gonna be a part of this Google Ads Lite na group, 4 AMA sessions lang tayo.
Kung di ka maka-attend, edi doon ka na lang sa recording. Mahahabol mo. Nagigets nyo? Pero ang pinaka-goal ko nito is ma-hire kayo in the next 30 days. Okay po ba yun sa inyo? Siyempre, dapat goal mo yon. Hindi ako mag-goal set nito para sa iyo, ah. Pero, give your best in the next 30 days. Bakit? Kunwari, 499 pesos lang, ito. Na-hire ka, pero ang sweldo mo 30,000. Ilan ang balik sa'yo nun, guys? Let me ask you that. Let me ask you that. 500 ang ginastos mo, tapos ang sweldo mo 30,000 kasi si beginner ka pa lang yan sa Google Ads Manager. If you do the math, guys, doon sa mga nakakaintindi na ng ROAS, ilan yung ROAS? Sige nga po, 60x hindi. Guys, 60x ba o hindi? 500 pesos nilabas mo, ibibigay mo yung best mo, ibibigay ko yung best ko, para ma-hire ka as a Google Ads Manager, 60x. Alam nyo ba sa mga ads manager, mapa Meta or Google Ads, ang tinatanong lagi diyan, ano yung ROAS mo? Naglabas ka ng 500 pesos, bumalik sa iyo 30,000, ay bawing-bawi ka na. Tama hindi. Guys, naglabas ka kunwari ng ano, kasi yun yung nangyari. Meron akong Google Ads student 55,000. This week lang. Ay hindi, this week, Monday pa ngayon eh. Last week, 55,000 basic salary niya. Nagigets nyo? Tapos ang nabayaran niya pa lang kunwari 1,000 pa lang. Example lang na scenario. Tapos na-hire ka, 55,000 sweldo mo. Monthly. 55x ang tawag doon. 1,000 nilabas mo, bumalik sa'yo 55,000. Hindi pa yon. Kasi monthly, per month, per month, per month, babayaran ka nun. Di ba? Mag-DM na lang sa akin yung gusto nung doon sa premium class. Yung ganun na part. Yung preferred nila yung premium class. Ang goal ko lang kasi muna dito, the reason why I'm doing this, ma-hire ka lang muna as a Google Ads Manager. Kaso, na-hire ka na. But you need the skills para doon sa ibang advanced na mga learnings. Pwede mag-i-enroll ka na sa Google Ads class ko in the future kung gusto mo. Pa 1,000, 1,000 per month. Does it make sense? Makakatulong ba yan sa inyo? Kasi ang goal ko muna, ma-hire kayo. Pero syempre, ibigay mo nga yung best mo. Okay ba yan sa inyo? Pero, gagawa kasi ako ng ano, bukas ko pa ipopost, yung parang waitlist na form. Doon sa mga, kung sino yung makakapasok until Feb 28. Kasi 499 lang yan eh. Okay po ba yan sa inyo? Pero meron kayong AMA sessions ha. Ibig sabihin ng AMA sessions, ask me anything. Pero meron din akong lessons na gagawin yan. Kasi tututok na tayo dito. Everything here is geared para lang talaga pumasa kayo dun sa mga interviews na yan. Or tsaka yung maano kayo. Lumusot kayo sa preliminary mga interviews. And then syempre sa final. Magigets niyo na yan pag tinuro ko na sa inyo. Okay ba yan sa inyo? Mga bossing? Di ba? Ang goal mo muna, ma-hire ka. Baliktad, ano? Na-hire ka, tapos tsaka pa yung skills, to follow yung skills. Make sense? Pero, I'm gonna be asking you a favor kung sino yung mga makakwalify. Kasi may requirement ngayon si Coach Ian dun sa mga qualify. Sino yung coach? Paano po? Di ba, ito, meron kayong checklist din na to. Meron kayo na to. Kasi i-discuss ko in detail yan eh. So, para talaga solid yung ano nyo. Pero, I'm gonna be requiring you, I'll post the details tomorrow, etong 30-day Getting Hair Challenge. Ang goal natin in the next 30 days, kumbaga, kasi March 1 magsisimula eh. Kasi etong Feb 28 is Friday. March 1, mark on your calendar, March 1 until March 31, kumbaga hanggang 31 ba ang March or basta the next 30 days. Ang goal ko, marami sa inyong ma-hire or makakakuha ng gig. Sino yung gusto nung ganun? So what I'm gonna do, I'm gonna be asking you, popost ko to bukas.
Meron akong template na bibigay sa inyo, yung sa Canva. Ilalagay nyo dito yung pangalan mo, then Google Ads Manager. Huwag mo sabihin dyan na ano, parang Google Ads Manager student. Hindi. Claim mo na Google Ads Manager ka. Ilagay mo yung pangalan mo dito. Ilagay mo yung pangalan mo dyan. And then yung picture. Maganda yung picture mo, presentable ka. Yung parang ito ngayon, nakikita ko si Leopoldo. O, di ba? Si Leopoldo, sino to? Leopoldo something or si Adrian, yung mga naka-Amerikano na yung dating para kapag ano. And then I'm gonna be requiring you to tag at least 5 people. Kasi i-check natin yan if you're doing your task. Kasi sila yung mga-qualify dun sa Google Ads Lite, yung 500 pesos. Okay, pwede na iburol. Ang kulit. Pero okay ba yun sa inyo? If you have friends, invite nyo sila, dalhin natin sila dito sa Pinoy Google Ads private group. Invite din natin sila to join the 30-day challenge para marami kayong sabay-sabay sa March 1. Okay ba yun sa inyo? Itatag nyo lang sila. Oo. Kung gusto nyo, basta lagay nyo yung picture nyo para maganda. Alam nyo bang isang magandang technique? Ewan ko kung narinig nyo na to. Di ba kunwari sabi mo, kunwari sinabi mo lang sa sarili mo, in 30 days, ma-hire ako sa Google Ads Manager. Tama ba? Versus in-announce mo sa buong mundo. Kunwari, pinost mo sa timeline mo or sa wall mo. Tapos sinabi mo, for example, sinabi mo, ganito na scenario ha, in-announce mo sa buong mundo, eto na Google Ads Manager ka. Wala kang choice. Dahil in-announce mo siya, mapipilitin kang mag-step up. Bakit? Maraming mga matang nakatingin sa'yo and they're expecting you to succeed. Tama ba yon? They're expecting you na talagang So, dahil nilagay mo yan, ay ibigay mo yung best mo na makakakuha ka ng gig or client. Does it make sense? Yung sinabing 60% tsaka na mag apply na 60 to 70%. Kasi ituturo ko sa AMA sessions yun, 4 na AMA sessions. Okay? Ang ituturo ko muna are the things that really matter. Doon sa Google Ads Lite. So coach, yung kumuha ng premium, di kasali dito. Kasama kayo. Yung member na ng premium, you can join here. Walang problema yon. Di ka magbabayad ng 499. Premium student na kita eh. Gets nyo ba? Okay lang po yon sa inyo? Ulitin ko ha. If you're watching this and you're an existing Google Ads students, you don't need to pay for that 499. Kasama ka na sa training na to. Pero for those hindi pa, syempre, you do your best. Ito, 499 na lang yan eh. Kahit nga, sino dito papatusin na? Kanwari, nag-invest ka ng 500, 499. Na-hire ka. Sweldo mo muna 25, 30,000. Payag, hindi. Payag ka, hindi. Payag na payag. Di ba? Payag na payag. Okay? Pero I'm gonna limit this one din kasi ang capacity lang ng ano ko. Pero titingnan natin apart. Kasi Feb 28 lang yan, guys. Feb 10 ngayon. So Feb 28 yung launching. By March 1, dapat bayad ka na dun sa 499 para start na tayo. So that we can start discussing kasi that's a Saturday. I'm gonna do it a bit earlier on hindi. Saturday, pwedeng Sunday natin gawin March 2 kasi March 1 nga pala Saturday is sa Google Ads students ko eh. So, or pwede kong pagsabayin yan. Parang AMA session para sa lahat. Pero it's more on getting hired, the 30-day challenge. Okay po ba yan sa inyo? Saan po pwedeng magbayad? Guys, meron hindi, mamaya ipopost ko yung form. Kasi sasabihin ko na, di ba, dun sa group. O dun sa mga naka-attend ng session, sasabihin ko na dun, eto na yung gusto na dun sa Google Ads Lite, isasali sa 30-day challenge. I have a favor to ask nga pala. Can you try this? Sino dito yung merong Canva na account? Yung merong Canva sa inyo na account? Tingnan nga natin. Hindi ako marunong sa ganito ah. Tingnan nga, susubukan ko lang po ah. Wait lang po. I-share ko sa inyo. Ito. I-share ko siya.
Ito. Can you tell me if you can access this? Tapos pwede nyo nang ilagay yung pangalan nyo at picture nyo. Can someone tell me now? Lagay mo yung ano mo. Ipopost ko ang yung mechanics doon sa ano ha, sa community natin, sa Pinoy Google Ads private group. Are you able to access it? Tapos pwede, na-i-insert nyo ba yung ano, yung image nyo? Sige nga, mga BJ, mag-ano ka nga, nalalagay mo ba yung ano nyo? Nalalagay nyo na yung picture nyo dyan, tsaka pangalan nyo. Pwede nyo bang ma-edit na at maglagay ng picture nyo? Subok lang ha. Can you do it? Gusto ko lang tingnan. And that's it. Hindi natin ilalagay upcoming Google Ads Manager. Ilalagay natin Google Ads Manager ka. I-claim mo yan. Okay ba yan sa inyo? Just make another copy. Okay ba yan sa inyo? That's it. Doon sa gusto na, antayin nyo lang maya-maya ipopost ko yung form doon. Pati etong link na to sa gusto. Alright? Sige nga, sino dito yung gusto? Yes, Coach, reserve 2 seats for me for my employees. Ay, wow, si Roms. Bossing pala to si Roms, ano? Okay, good. That's good, guys. So, can you type there number 1, yung plano nilang mag-register para I have an idea? Ayan, sige. Guys. Pero bigay niyo yung best niyo, ha? Hindi pwedeng laro-laro to na parang hindi, bigay niyo yung best niyo. Okay? Para sa inyo to. Gift ko to sa inyo. Kasi alam ko meron at merong ma-hire sa inyo. Alam niyo ba, would you believe me if I say, and I'm not exaggerating on this one, alam mo bang ang goal ko lang, kunwari sa bawat batch na hawak ko, even for my Google Ads students, meron lang isa, dalawa ma-hire sa kanila. Ibig sabihin, I've changed the life of that person already. Ganun lang ang sa mind ko. Pero syempre, damihan na natin. Kumbaga, di ba natulungan mo? Kaya nga, di ba, yung mga Google Ads students ko na hire, kaya yan sila yung pag nagdi-DM, Coach, pengi nga ng GCash mo, bakit? Oy, first sweldo ko to, Coach, bibigyan kita, pang ice cream mo. Kaya tuwang-tuwa lang ako sa kanila kasi, yan lang, ibig sabihin meron silang gig na hire sila. Di ba? Tsaka pag nagawa mo na kasi, kunwari, nagamay mo na, alam mo na talaga kung paano kumuha ng client or paano pumasa sa interview, pwede mo namang i-apply yan sa ibang niche industry. Yan. Di ba? Pwede mong i-apply sa ibang niche industry. Pero kasi, gusto ko, sino dito yung gusto ng feeling na gano'n, na parang kahit na mawalan siya ng trabaho ngayon, comfortable siyang ma-hire ulit. Hindi ka nag-worry, alam mong ma-hire ka ulit. 'Di ba? Ano ngayon, kung wala akong gig ngayon, alam ko, ako, ganun ako ang mindset ko. Would you believe me if I say sa wife ko dati, yung nag-a-apply pa ako ng mga job. Pag nagpa-promise ako sa wife ko, ang sinasabi ko lang lagi, Ma, give me 1 week, may job na ako. Ganun lang ako lagi. Hindi ako nag-iisip na ma-hire ba ako ng 1 month pa, 2 weeks ba. Hindi. Laging sa mind ko, give me 1 week, ma-hire na ako. Ganun. 'Di ba? Guys, okay na. We're good na unless you have questions. Yun lang muna yung tuturo ko ngayon. And I promise nga pala na i-share ko sa inyo paano mag-build ng campaign. Kasi you stayed hanggang dulo. 'Di ba? Let me share to you the link. Kasi hindi ko to muna ipopost dun sa community. Ito yung pag-build ng campaign. 'Di ba 3 hours and 27 minutes to. Panoorin nyo yan, ha? O, ayan. Yan po yung link how to build the campaign. Kasi promise ko nga pala yan kanina. Munti kong makalimutan. Okay ba yan? Goods na tayo? Do you have questions? I can accommodate 2 to 3 questions para masagot natin. Anyone? Wala naman. So goods na tayo. O guys, sino dito feel niya na magkakaroon siya ng client this year sa Google Ads? Or ma-hire siya? Bigay mo yung best mo. Would you believe me, ang pinaka number 1 na kailangan mo, intent. Yung strong intent. I-exagge ko lang to exaggeration, wala kasi ako maisip na example Napanood niyo yung sa isang palabas, nasubukan niyo na yun, may napanood kayo.
Tapos, yung tao, just by looks alone, kitang-kita mo gusto niyang patayin yung isang tao. Kasi strong yung intent niya, gusto niyang patayin yung tao, kitang-kita sa kilos niya pa lang. Kailangan, baliktarin mo lang yon, i-flip mo lang yon. If you have a very strong intent na ma-hire ka, ang laking chance nun, sobrang laking chance nun. And also, ready ka mag-receive. Tsaka natin di-discuss yan na part. Yung more on the mindset part to eh. Yung ready ka mag-receive ng blessing. Oo. Huwag ka mag-pray kay God ng blessing na maliit. Hindi ka ang tawag dito, hindi ka gahaman if you pray for big. Hindi yan. You're not selfish. That's okay. Law of attraction. Pwedeng law of, di ba, mga manifestation. Pero the point is, kasi ako sa totoo, madali lang talaga kumuha ng gig. Sobrang dali lang. Sila pa lumalapit sa akin. Gusto ko ganun din sa inyo. Kahit nawalan ka ng gig, okay lang yan. Alam ko kasi mabilis ako makakuha ng gig. I don't doubt myself. Yung iba dito sa inyo, alam ko na ganun na yung mindset nila. Kaya congrats doon na part. Pero yung iba, gusto ko ma-change na yung mindset nyo. Pag gets nyo lang talaga, talagang gets nyo lang talaga, hindi mahirap humanap ng gig or client. Bumabaha pa nga eh. Kasi andun ka sa abundance na mentality, bumabaha ng gig. Yun. Okay? Kaya ako pa nga nagre-reject ng client eh. Pag feeling ko hindi kami fit, ay ako pa nagde-decline. Kasi parang hindi kami align. Ganun na case. 'Di ba? Gusto ko mangyari sa inyo na part. Pero bigay niyo na yung best niyo. Huwag niyo isipin tong 500, yung 499 na investment, na 499. Ibigay mo yung best mo. Imaginein mo naglabas ka ng 50K or 100K. Kasi yun yung kayang ibalik sa'yo. Okay ba yan? Ay, hindi. Siyempre, paano makakuha ng flexible time mo, coach, yung ikaw magde-decide to work? Sasabihin mo sa client, ano yung setup mo? Sabihin mo kay client, ano yung setup mo? Sabihin mo kumbaga, hey, eto yung arrangement ko, then we're just gonna meet like twice a month para, or sendan lang kita ng report, tapos ano yung recommendations ko, or sendan kita ng weekly report, eto yung mga ginagawa ko sa account mo. Pero ako na bahala. But if you have questions sa akin, pwede kang mag-set ng time. Hindi mo meron kasing client na gusto nila everyday ka kinokontak, yung mga ganun din na case. Sabihin ko, hey, kasi eto, medyo mahaba-haba pa yung chill ka lang. Yung mga ganun sasabihin mo, like, kasi activate lang or enable ng campaign mo, for example, sasabihin ko sa kanya, after 3 weeks pa natin to i-optimize. Ganun na case. Kasi first 3 weeks, magagather pa ng data si Google Ads. So be patient, ganun na case. 'Di ba? Ako yung sa isang client, for example, tuwing may pumapasok na leads sa GHL, yung mga ganun na case, yung nafo-forward na mati kay client yung leads sa email na notify na, yung mga ganun, matik. Okay? So goods po ba tayo? Coach, pwede na ba magbayad now until Oo, pwede na kung gusto nyo. Yes, yung gusto na magbayad. Oo. Kasi titingnan ko I may limit it to 500 people kasi 500 lang yung capacity nitong ko. Pero pag nakita ko marami talagang gusto, o di aanuhin ko lang to si Google, mag-upgrade ako ng enterprise na account sa Google Workspace. Kasi ngayon nasa business business plus na account. Up to 500 yung para sa Google Meet. So titingnan natin yung dami ng mga I'll post the details na lang yung mga yung sa 30-day challenge na yun na part. Pero sabay-sabay tayo March 1. Tuturuan ko kayo ng nitong Okay? Possible po ba na mag-set up selling products using pero local lang, pampa lang po, yung reach guide ng FB ads? Pwede. Pwede. Magse-set up ka? Reach lang, parang brand awareness? Pwede. Sarili mong pera yan, Bars, gagamitin mo o para kay local client? Pera mo, pagpa-practicean mo, yung friend mo or yung or si client mismo.
Ang suggestion ko sa iyo, Barth, i-offer mo yung service mo for 2 weeks. Si client ang gagastos ng ad spend. Yung pera pag run ng ads. Pwedeng ganon. Pero kung nabigyan mo siya ng results after 2 weeks, hindi ba bayaran ka na niya ng monthly or every 2 weeks? Sa premium po, pwede na din ba magbayad at kailan start? Guys, for premium, pwede na kayo magbayad. You can start right away. Kasi marami ka ng recordings na babalikan eh. Pero kung may tanong ka, kasi recording yun eh, di ba? Recording yun. Itanong mo sa AMA sessions natin. Yung sa live training. Okay? Pero, ang hindi nyo alam, marami rin kasing coaches na ngayon under kay Coach Ian sa Google Ads. Doon sa premium students, may mga coaches din na nag-a-assist ng mga yung mga concern sa Google Ads. Okay? So, ganun po. So, that's it. Anything else? One or two more questions and we're good. Sino excited para sa doon sa 30-day challenge natin? Bigay mo yung best mo ha. Huwag mo doon nagkakaroon ng problema eh. Pag maliit ang investment, parang andaling mag-let go, andaling mag-give up, di ba? Bigay mo yung best mo. Isipin mo 50,000 ang nilabas mo, ha? Hindi 500, 50,000. Bigay mo yung best mo. Ibibigay din sa'yo ng universe. Guys, the universe is going to give you, it's not what you need, but it's what you deserve. Kumbaga, okay? Ibibigay niya yon kung deserve mo talaga. Susubukan ka rin ng konti. Sige nga, for example, there's this person na na-reject ng maraming beses, pero na-hire siya ngayon, tiba-tiba na siya. Kasi iti-test ka rin hanggang saan ba yung commitment mo, di ba? Kasi yun ang sabi ng universe your wish is my command di ba? Tatanggalin natin yung doubt mo sa sarili mo. Kasi alam ko yung mga yan yung mga hindi naman ako magaling mahina ako yung mga puro ganun na case. Ang tawag niyan limiting belief. 'Di ba? Galing din ako diyan dati. Kasi sobrang mahihain ko. For those who know me at yung mga naging katrabaho ko, alam nilang mahihain ako. Kapag may meeting, tahimik lang ako. Pag magbo-vote, gaganyan lang ako. Yes. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Kaya ako, pag nakita nila ngayon at nagtuturo ako ng ganito, ikaw yan, Ian, totoo, ikaw yan. Yung ganun na case. Kasi, di ba, because of limiting belief lang yun Pero pag natanggal mo na yung limiting belief, wala na. Parang andali na lang lahat. Di ba? Hindi siya madali. Lalo na, ako yung sabi nila Alam mo bang matagal na naka-program sa brain ko dati? Totoo to naka-program sa brain ko dati na kapag galing ka sa broken family, once broken daw, broken na talaga. Hindi na ma-fix. Kaya yung sabi nga, pag galing sa broken family, yung parang patapon na yung buhay, yung parang mahirap maging successful. Basta yung mga gano'n na mga, kasi, basta yun din yung sinabi sa akin paulit-ulit dati. Totoo. Pero ngayon, wala na yan sa akin. Wapa kills. I don't care. Anong sabihin mo? Wapa kills. O diba? Wala akong pake. Wapa kills. Yung ganun na case. Diba? Kasi Facebook yung natatakot kang ma-judge. Wala akong pake. Ganun lagi. Diba? Correct. Ikaw yung magdi-decide. Oo. Pero hindi madali hindi, alam ko yun, nagigets ko yung iba. Kasi posibleng, kaya ka nasa situation yan na gano'n, yun yung programming ng parents mo, or ng surrounding mo, or ng environment mo. Pero syempre, hindi mo alam yun Hindi mo alam yun. Pero sa subconscious mo, kaya nagtataka ka, bakit gano'n? Yung parang magte-take off na ako, yung parang sobrang sipag mo, binigay mo naman yung best mo, pero bakit wala pa rin yung gano'n na case? Kasi ikaw yung nagsasabotage, yung self-sabotage, yung ikaw, di ba? Yung gano'n na case, tapos feeling victim, yung mga gano'n na case, hindi. Aalisin natin yan sa inyo, ha? Oo. Pero alam mong, ang pinakamalaking part nito, bakit makukuha ka, ma-hire ka? Kasi, prepared ka na, ready ka na. Ready ka na doon sa income na yon, o ready ka nang matanggap. Ha?
So yun lang muna, pero give your best. Huwag mong mamaliitin yung 499 na yan. Ibigay mo yung best mo. Okay? Ako, lumaki nga ako sa lola eh. Lumaki ako sa lola. Kasi second year high school, tumigil na ako mag-aral. Tapos, nag-ano na ako, tawag dito, nagtrabaho ako. Kasi, dati, di ba broken family, grade 3, naghiwalay mama at papa ko. Tapos, second year high school, di na ako mapapag-aral. Pero ang ganda ng school ko. Kasi doon sa school na yon, kung smart ka, hindi basihan din doon sa end, din sa ano, sa basihan yung kumbaga yung financial means mo. Ito yung ginagamit para ma-accept ka dun sa school na yon, 'di ba? Naalala ko yung part na yan, 50 pesos per day ang sweldo ko. Second year high school ako noon. Nagtatrabaho ako. 50 pesos per day yung rate ko. Nagpe-painting ako ng basket pang international. Oo. Pero 1 year lang kasi biglang dumating yung papa ko. Kinuha ako sa mama ko. Sabi ng papa ko, sabi ko sa mama ko, "Ma, diyan ka muna ha, iwan muna kita, mag-aaral muna ako." Kasi alam kong wala na akong future kung ano. Kapag nakapagtapos na ako at ando na ako, babalikan kita. That's what I said to my mom. So I was able to buy na para sa kanya na 100 square meter na lupa. Tapos na natayuan na ng bahay, up and down. Yung ganun na case. Pero ganun na, oh, tapos, di, sabi ng lola ko, di kita mapapag-college siya. Sabing gano'n ng lola ko. Ang ginawa ko, take ako lahat ng exam. Mga DOST, di ba yung mga UPCAT, kasi UPCAT dati yan sa UP. Tapos yung mga PMMA, Philippine Merchant Marine Academy, yung gano'n na case. Tapos DOST, ipumasa ako DOST Scholar, Base Physics. Kaya gusto ko base physics noon, hindi dahil gusto ko yung physics, gusto ko yung allowance. Malaki kasi yung allowance that time. Oo, yan yung nangyari sa akin dati. Pero, in 2 years time, natanggal ako sa scholarship. Kasi bulakbol ako. Bul bulakbol ako. Kasi ako may hawak sa pera ko, sa allowance ko. May allowance ako sa lola ko, may allowance pa ako kay DOST. Malaki yung income ko, income tawag yun. Pagkatapos, natanggal ako scholarship, hindi na ako makakapag-aral ng college. Sabi ng lola ko, tapon kita doon sa tito mo sa Cagayan de Oro, nasa water district. Sabi niya ganun, kasi para may magbantay sa'yo. Ang ginawa ko, doon, syempre, ang sikat sa Cagayan de Oro is Atenea de Cagayan. Sumulat ako ng love letter sa president, pari yung president doon kay Father Samson. Sabi ko, Father, papag-aralin mo ako, hindi ka magsisisi. Yun lang yung sinabi ko. Tapos pina-background check ako, totoo talaga na broken family to, nakatira na sa tito, yung ganun na case. Tapos yun, kaya ako naging scholar. Ang kurso ko, agriculture. Ano, agricultural economics. Ateneo de Cagayan. Because of that scholarship. And I ended up working in the BPO. Layo pa rin, di ba? Yung ganun na case sa BPO. So that's it. That's me in a nutshell. Yung buhay ni Coach Ian. And then na-stroke si misis ko. Nung Feb 6, kaka 2 years lang na anniversary ng stroke niya. Anniversary talaga eh. I mean, basta kaka 2 years ng stroke niya na part. So, until now, half her body paralyzed pa rin. Yung ganun. Pero tuloy lang ang buhay. Okay? So, ako po ang caregiver ni Mrs. Tsaka yung sa kids ko. Yung mga kids ko, yung mga kids ko rin tumutulong din mag-asikaso sa mama nila. Lalo na pag may training ako. Sasabi, may training ako mamaya. Eto yung ulam. Eto. Or bili ka ng ulam. Lutuin mo. Yung ganun na case. Kailangan si mama nyo hindi magsha-shout kasi sumisigaw din yung mama nila minsan kapag merong kailangan na part. Ang kulit no? Oo. So yun po. Kalahati ng katawan ni Mrs. paralyzed kasi yung na-stroke nga siya sa left side. So that's it. Guys, tapos na po magkwento Ate Charo. So let me stop the recording.